Magandang araw mag-aaral! Welcome sa pinakaunang kabanata ng ating online video lesson learning series para sa Araling Panlipunan 10 sa pangunguna ng Kagawaran ng Edukasyon, Dibisyon ng Caloocan City. Ako nga po pala ang inyong guro para sa araling ito, si Sir Mark Pabael. Ano? Ready na ba kayo para matuto? Pero bago natin pag-usapan ang ating aralin, kailangan muna nating malaman kung ano ba yung layunin para sa araling ito. Makikita natin yon dito. Ayan, simulan na natin. Ito yung anyo nung pangunahing layunin natin kung ito ay isang tanong. Bakit mahalagang pag-aralan ang mga kontemporaryong isyong panlipunan? Ayan. Or para mabigyan natin ng pagpapahalaga yung pag-aaral ng kontemporaryong isyong panlipunan, kailangan muna nating dumaan sa tatlong hakbang. Una nating kailangan gawin, hanapin natin yung kahulugan ng mga mahalagang terminolohiya o mga konsepto sa ating aralin. Pangalawa, kailangan nating maintindihan yung ugnayan ng mga ito. At pangatlo, saka lang natin magbibigyan ng kahalagahan, saka lang natin matutuklasan yung kahalagahan ng kontemporaryong isyong panlipunan kung naintindihan natin yung unang dalawang hakbang. Sige, simulan natin. Malamang ngayon, nag-iisip na kayo, Sir, ang sabi nyo, isa lang yung bibigyan namin ng kahulugan. Pero nakita namin dito, meron tatlong salita. Yan ay dahil ang lipunan at kultura ay hindi mo maihiwalay sa mga kontemporaryong issue. Magkakaugnay ang mga yan. Kaya kung hindi mo naintindihan ang lipunan at ang kultura, hindi mo alam kahulugan nilang dalawa, hindi mo maintindihan kung ano ang kontemporaryong issue. Pero simulan na natin sa bibigay kahulugan sa kontemporaryong issue. Ang kontemporaryong issue ay nagmula sa dalawang salitang Ingles na hiniram ng ating wika, yung salitang issue and then contemporary. So, ang salitang issue ay nangangahulugang isang mahalagang suliranin or paksa or pwede ring problema na nangangailangan ng masusing pag-aaral at nangangailangan ng pagtatalakay. Pag sinabi naman natin kontemporaryo, ito ay mga bagay na nagaganap or nabubuhay sa kasalukuyan. Kaya pag pinagsama natin yung dalawang yan, ang makikita natin is yung salitang kontemporaryong issue na nangangahulugang mga suliranin o pagsubok na nagaganap sa isang lipunan sa kasalukuyang panahon. Halimbawa na lang yung nakikita ninyo sa mga larawan ngayon. Ayan, nakikita natin yung mga problema sa basura na kinakaharap ng ating bansa. Meron mga kahirapan, child labor sa ilang bahagi ng ating bansa. At minsan, kagaya ng mga nasa Ukraine ngayon at sa Belarus, merong problemang politikal ang ating bansa. Ayan. So, natapos na nating pag-aralan yung kahulugan ng issue. Sunod naman nating bigyang kahulugan ang lipunan. Lahat tayo ay nakatira sa isang komunidad. Walang tao rito, walang membro ng inyong pamilya na hindi nakatira sa isang komunidad. So, lahat tayo ay kabilang sa isang lipunan. Sinabi natin lipunan, ito ay isang komunidad na mayroong iisang batas, tradisyon o pagpapahalaga. At tayong lahat ay hinuhubog ng mga ito. Bibigyan ko kayo ng mga ilang talata mula sa mga obserbasyon ng mga kilalang sosyologo sa kasaysayan. Unang-una nating pag-aaralan ay si Émile Durkheim. Si Émile Durkheim ay isang French sociologist. Siya ang tinuturing na ama ng agham panlipunan. Sabi niya, ang lipunan daw ay tulad ng isang buhay na organismo. Parang mga aso, tupa, tao. Ganun yung mga sinasabi ni Émile Durkheim na parang buhay na organismo ang lipunan dahil meron itong mga bahagi. At ang mga bahagi na ito ay gumagalaw upang mapanatili ang lipunan natin. So, ganun yung paniniwala ni Émile Durkheim. Sabi niya nga, bagamat magkakaiba itong mga bahagi ng lipunan na ito, sila ay magkakaugnay. Yan. So, ito si Émile Durkheim. Pangalawa naman is si Karl Marx. Siyang German philosopher na naging pangunahing dahilan kung bakit nagkaroon ng komunismo sa daigdig dahil sa kanyang mga konsepto at mga paniniwala. Ang sabi niya, ang lipunan naman ay kakikitaan ng tunggalian ng kapangyarihan. Kaiba sa paniniwala ni Émile Durkheim na medyo positibo, si Karl Marx ay nag-focus sa negatibong
bahagi ng lipunan. Sabi niya, nagkakaroon ng tunggalian sa lipunan dahil limitado lang yung pinagkukunang yaman. Yan. At totoo naman yan, maraming mga tunggalian sa lipunan natin. Okay? Dahil sa iba't ibang mga dahilan. Okay. Pangatlo, si Charles Cooley. Sabi ni Charles Cooley, ang isang lipunan ay binubuo ng mga taong may magkakaugnay na tungkulin. Meron silang ugnayan. Sinasabi niya rin na kailangan nating magkaroon ng maayos na interaksyon upang magkaroon ng maayos na lipunan. Ayan. So, para lang mas maintindihan natin, ang lipunan ay binubuo ng iba't ibang mga bahagi. Kagaya ng sinasabi ni Emile Durkheim, okay, ang lipunan ay binubuo ng mga institusyon, mga social groups, status, at mga gampanin o roles. Itong mga ito ay gumagalaw at kumikilos upang mapanatili yung pagpapatuloy ng ating lipunan. Yan, tapos na tayo sa ibibigay kahulugan sa lipunan. Simulan naman natin yung pag-aaral sa kultura. Pag sinabi natin kultura, ayon kay Anderson at Taylor, ito ay sistema ng mga ugnayan na nagbibigay ng kahulugan sa pamamaraan ng pamumuhay. Sabi naman ni Mooney, ito ay naglalarawan sa isang lipunan. So in short, pag sinabi natin kultura, kagaya ng nakikita nyo sa gilid, ito ay isang naiibang katangian ng mga tao sa kung paano sila namumuhay sa daigdig. Yan. At kagaya rin ng diniscuss natin kanina tungkol sa lipunan, ang kultura din ay nahahati sa iba't ibang mga elemento. Merong dalawang anyo ng kultura. Una, yung tinatawag nating material na kultura, at yung pangalawa, yung tinatawag nating hindi material na kultura. Yung material na kultura, ito yung mga bagay na nahahawakan natin. Nakaiba sa iba. Yun yung mga kagamitan natin, teknolohiya, kasuotan, at even yung tinatawag nating mga infrastruktura, mga gusali. Yung estilo ng pagpapatayo ng mga tahanan. Yan yung tinatawag nating material na kultura. Ang hindi material na kultura naman ay ito yung mga bagay na hindi mo pwedeng hawakan pero maaari mo itong makita o maobserbahan at maaari mo rin itong matutuhan at ito ay sinasabuhay ng mga tao nito. Yung mga paniniwala natin, yung mga pagpapahalaga natin, yung mga norms at saka mga simbolo na merong kahulugan para sa mga tao. Yun yung ito yung mga elemento ng kultura. Ayan. So, natapos na nating bigyang kahulugan ang mga konsepto patungkol sa kontemporaryong issue, lipunan at kultura. Ano naman ang ugnayan ng mga ito? Ayan, puntahan natin yung ugnayan ng mga ito. Ang lipunan, kultura at kontemporaryong issue ay merong masalimuot na ugnayan. Nakakalito at pabago-bago ang epekto at sanhi ng mga ito. Yan, kung makikita natin parang pabilog or paikot yung daloy ng ugnayan, ngunit makikita na rin pabalik-balik at naglalaban ng mga ito. Pero ang isang pinagkakasunduan ng mga sosyologo ay ang lipunan at kultura ang siyang nagluluwal or lumilikha ng mga isyong panlipunan or mga contemporary issue. Ito ay nalilikha dahil dun sa mga pagbabago sa lipunan at kultura ng lipunang iyon. Anong nagiging epekto? Nagkakaroon ng tinatawag na mga kontemporaryong issue. Ito yung mga hindi pagkakaunawan, may mga pagbabago na hindi agad nasusolusyonan at ito yung nangyayari, nagkakaroon ng problema o suliranin. Ngayon, ano ang epekto ng kontemporaryong issue sa lipunan kultura? Ang pinaka-importante dito, ang kontemporaryong issue ay nagdudulot ng pagbabago sa kultura at lipunan na kinabibilangan nito. Yung pagbabago ay maaaring positibo o negatibo, depende na lang dun sa kung paano hinarap ng lipunan yung mga isyong ito. Ayan. Ayan. O, dito na tayo sa huling bahagi ng ating aralin. Bakit nga ba mahalagang pag-aral ang mga kontemporaryong issue
panlipunan. Ikaw, anong iyong ideya? Bakit kaya siya mahalagang pag-aralan matapos natin tignan yung ugnayan ng lipunan, kultura at mga kontemporaryong issue? Ano ang dahilan bakit kailangan nating pag-aralan ng mga ito? Sige. So, merong tatlong dahilan. Una, ito ay magdudulot ng kamuwangan o social awareness sa ating mga tao. Kung alam mo ang dahilan ng mga bagay-bagay na nangyayari sa paligid mo, maaari kang gumawa ng mga hakbang o mabuting mga desisyon upang masolusyonan ang mga ito. Ito yung tinatawag na sociological imagination. Sinasabi sa sociological imagination na nilikha ni C. Wright Mills na ang mga tao daw ay may kakayahang impluwensyahan ang mga nangyayari sa kanilang paligid at sa kanilang lipunan sa mas malaking aspekto. Yun ay sa pamagitan ng mga simple at wastong pagkilos. So, yun yung layunin ng pag-aaral ng kontemporaryong isyung panlipunan, na magkaroon ng kamuwangan ang mga mamamayan o mga tao tungkol sa nangyayari sa kanilang paligid at makagawa ng mga wastong desisyon at wastong pagkilos upang masolusyonan ang mga ito. At dyan na po nagtatapos ang aking diskusyon ngayong araw. Maraming salamat. Peace.